Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm on this vlog. Naku po, mainit. Matindi mga kaibigan. Ito ang ating tatalakayin. Latest update tungkol dito sa pagkawala ni Catherine Camilon. Kung matatandaan nyo po, naglabas ng unang resulta tungkol sa DNA test na buhok na nakuha sa sasakyan. Subalit mayroon pang ibang buhok ho na hindi ho tumugma na pinagdidibatihan sa social media kung kanino ho ito. But sa puntong ito ay bagong resulta naman ang lumabas tungkol ho dito sa buhok na iba pa. Naku po, magugulat ho kayo sa resulta. Ito pala ay buhok ni mga kaibigan. Diyan po sa ruling ng video ay ating tatalakayin kanino ba itong buhok na ito ayon po sa resulta. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo. Please subscribe, sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako'y muling nakikiusap mga kaibigan, kung pwede lang ho, pag may pagkakataon ho kayo, patapusin po nating panoorin ang kabuuan ng vlog na ito. At nasa ganon, lubos po nating maunawaan. Heto na, samahan niyo po akong talakayin, tuklasin. Kanino po bang buhok ito? Mga kaibigan, panoorin po natin. Yung pong statement, yung pong testimonya ni Miss Camilon na nakipag-usap doon sa asawa ni Major. O, yung huli yata ito na gusto niya nang humiwalay dito kay Major. Pwede bang gamitin ebidensya din yun? Ano? Oral. Pwede po. Oral evidence. Substantial evidence po yun na may motibo. Pwede din yun. Motibo po yun kung bakit niya gagawin yun. Pero kinumpirma ng Philippine National Police na pag-aari ng lalaki ang ilang hibla ng buhok na nakuha sa inabandonang SUV na inuugnay sa pagkawala ni Catherine Camilon. Ayon kay PNP Public Information Office Acting Chief Police Colonel Jean Fajardo, ang naturang mga buhok ay ang hindi nag-match sa magulang ni Catherine Camilon. Gayunman, inihintay pa ng PNP na makakuha ng DNA sample sa mga natukoy na suspect sa pagkawala ni Camilon upang maikumpara sa mga buhok na nakuha sa loob ng sasakyan. We can confirm na aside doon sa mga hair strands na nag-match po doon sa DNA profile po ng magulang po ni Catherine, ay meron pa pong ibang hair strands doon na nagmamatch sa isang male po. But as to the owner of those hair strands po, we need po kasi ng DNA samples din. Katulad ng ginawa po natin sa magulang po ni Miss Catherine, kinuhanan po sila ng DNA at yun po yung i-compare po natin doon sa mga hair strands. So kailangan natin ng specimen to compare those different hair strands na hindi po kay Catherine po. pa DNA kung sa bahay o sa lugar na pinagtulungan ay merong may basihan na makita dapat nila ang lugar kung saan ikinulong at doon ay makita ang DNA ng nawawalang beauty queen at ng inaaksahan at ganun din po ang mga testigo na talagang ipinasok doon. May dalawang testigo na na nagsalita, attorney. So pag tagpiin lahat itong circumstantial evidence na ito, pag lumusot yan, maglalabas ng warto para sa korte. Parang ganon. Yes po, pwede po yun. Yun po ang ating maging basihan. Kaya dapat po kung saang lugar pinulong o pinatay o anuman, kung saang lugar po nangyari at nakuhanan ng DNA o ebidensya at nakita doon na mayroong basihan na nandoon ang dalawang taong ating dinidemanda at ang beauty queen, pwede po yun. Siguro po circumstantial evidence. Ang
circumstantial evidence naman po ay dalawa o tatlong bagay na pwedeng pagdustong-dustong na po yun upang magkaroon ng ating masasabi na talagang merong krimen na nangyari. Yung pong statement, yung pong testimonya ni Miss Camilon na nakipag-usap doon sa asawa ni Major. Yung huli yata ito na gusto niya nang humiwalay dito kay Major. Pwede bang gamitin ebidensya din yun? Ano? Oral. Pwede po. Oral Circumstantial evidence po yun na may motibo. Pwede din yun. Motibo po yun kung bakit niya gagawin yun. Pero hindi po yun masasabi na yun ebidensya na may ginawa siyang cleavage. Alright. Okay, alright. Heto, nandito na naman tayo mga kaibigan. Shoutout at maraming salamat. UNTV, Erwin Tulfo Ponto, Asintado. Maraming salamat po sa inyo. Ipahintulot ang paggamit ng inyong kaunting video clips. Okay, nako, matindi ito. Maliwanag naman po mga kaibigan sa ruling ng video na pinanood natin ay nagkaroon po ng panibagong pagsusuri dito ho sa buhok na nakuha pa diyan ho sa tinatawag na paglipat ng katawan di umano ni Catherine Camilon sa ibang sasakyan. Subalit ang lumalabas ho dito ay pag-aari ng isang lalaki. Maliwanag po dito sa tinatalakay natin, natukoy na pag-aari ho ng isang lalaki, hindi ho pag-aari ng isang babae. Batang malaking katanungan dito na muling nahabilin ay hindi po tukoy dito kung kaninong lalaki. Sino itong lalaki? Na ito mga kaibigan, di ba? Binibitin tayo nitong mga investigador. Wala tayong magagawa. Mga kaibigan, pasensya na ho kung nabibitin din kayo. Dahil tayo po ay naghahatid lang ng public opinion na nababase ho dito sa rolling ng video. Ay napakaliwanag na pag-aari daw ng isang lalaki. Ba't hindi po nila identify kung sino itong lalaking ito, mga kaibigan? Ganyan po katindi ang ating mga investigador. Lalo nga, ika nga po ay alam nyo, mga kaibigan, dito sa kasong ito ako'y nagtataka. Lumutang ho ang mga testigo na dalawa, buhay na testigo na dalawa. Ang ating pong ika nga po'y pananaw dito dahil may lumutang na testigo ay malaki po ang pag-asa at lilinaw po ang kaso. Ba't kabaliktaran ho ang nangyayari? Lalong lumalabo po ang kaso sa paglutang ng dalawang testigo. Tayo po ay nagpapakatotoo lang dahil yan po ang natural na nangyayari sa pag-imbestiga. Katulad ho nito, tinukoy na sa lalaki ho ang buhok na nakuha diyan muli sa sinasabing sasakyan, but hindi po alam kung sinong lalaki. Lumutang ang testigo na dalawa na dapat magbibigay linaw, but lalong lumalabo ang kaso na ito, mga kaibigan. But sa punto pong ito, ay wag po tayo mawala ng pag-asa dahil sabi nga ho, ay dadaan sa ruling ng batas. Kailangan bago makunan ho ng sampol itong tinuturong utak ng pagkawala kay Catherine Camilon na si Police Major ay kailangang korte ang mag-decide. Dadaan pa sa proseso ng korte. Kaya't mag-iintay na naman tayo mga kaibigan. Mag-iintay na naman tayo hanggang kailan po tayo mag-iintay para lang sa usapin na buhok na ito. Mga kaibigan, matagal na po itong nawawala si Catherine Camilon. Hindi dapat sa buhok ang usapin dito. Dapat lipas na sa buhok. Dapat ang pinag-uusapan na dito ay yung kaso, gumugulong ang kaso diyan sa korte. At siyempre, ang importante, ang tunay na kalagayan ni Catherine Camilon. Dapat ito ang pinag-uusapan dito. Yung makuha, buhay man,
itong si Catherine Camilon kung buhay. At kung wala namang buhay, ay dapat mapatunayan ho mga kaibigan. Bakit ko po nasabi yan? Hanggang ngayon po malabo pa rin mga kaibigan. Balik na naman tayo dito sa grade 1 na usapan, na usapin na buhok. Pasensya na po. Kahit ako, kahit ang vlog natin ay pabalik-balik dahil ganyan din po ang investigador. Pabalik-balik mga kaibigan. That's why binabalik din po natin itong ating pagtatalakay. Nandito na naman tayo sa usapin na buhok. Sana ho mga kaibigan ay kuha nyo ang gusto kong punto dito. Hindi ho tayo nagpapakalat ng fake news. Katulad nga po ng nasabi ko, kung ano man na mga public opinion na naririnig nyo sa akin, yan ay nababase diyan sa ruling ng video na pinapakita ko po sa inyo. Okay, alright. Dito naman sa punto usapin na ebidensya laban ho sa asawa ni Police Major. Kayo na po ang magmusga. Kayo na po ang magsabi. Malinaw po na sinabi diyan na yung usapan between Catherine Camilon nung siya po hindi pa nawawala at itong asawa ni Police Major ay isang motibo. Ayun ho, diyan sa isang abogado na Batikan na pwedeng gamitin na ebidensya sa korte. Mga kaibigan, hindi po natin alam kung saan patutungo ang kaso na ito. Katulad nga po ng nasabi ko kanina, usapang buhok na naman tayo. Hindi tayo nakakalayo. Mga kaibigan, kailan kaya namin masasaksihan sa social media, kaming taong bayan, netizen, ang usapin na nakita na itong si Catherine Camilon? Kailan po kaya ito? Hanggang kailan po kami maghihintay? Lalong-lalo na po itong pamilya, mga mahal sa buhay ni Catherine Camilon. Mga kinaukulan na nag-iimbestiga. Ano po ang maipapangako nyo sa taong bayan na konkreto na ikangapoy salita kung kailan nyo po mahanap si Catherine Camilon? Wala kayong mabitawan ng mga pananalitang gano'n eh. Puro ganito na lang eh. Diba? Alalahanin po natin si Catherine Camilon ay dito po nawala sa bansang Pilipinas. At may sasakyan pong nawawala din. Ay hindi mismo sasakyan, hindi rin po mahanap. Ano pa ang aasahan natin dito sa kasong ito? Hindi po tayo nagmamalinis. Hindi po tayo nagmamarunong. Tayo po ay nagbabatay sa mga ebidensya na nakakahanap nyo. Marami pong batayan para makita nyo at mahanap si Catherine Camilon. Marami pong batayan para makita nyo ang sasakyan. Doon lang sa sasakyan ni Catherine Camilon, hindi nyo makita. How na makikita nyo itong mga hinahanap nyo kung hindi nyo hinahanap? Yun ay isang punto de vista na nagbabase po tayo sa mga investigasyon po na nagaganap. But wag po tayo mawala ng pag-asa dahil malang araw baka makita po ito ng buhay dahil katulad nga po ng nasabi ko, hanggat wala po tayong nakikita na katibayan kung ano man ang katayuan ni Catherine Camilon, umasa po tayo na ito po ay makikita na buhay, mga kaibigan. Maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat diyan po sa comment section. Ay bukas po para magbigay kayo ng public opinion. Abangan po ay pang latest update dito sa pagkawala po ni Catherine Camilon. Ang maliwanag po dito sa ating tinatalakay ay alam na po na ang buhok na nakuha diyan na iba ay sa lalaki, pag-aari ng lalaki, but hindi po nila alam kung sinong lalaki ito. But anyway, hintayin po natin kung makunan po ng DNA sample itong si Police Major at siyempre itong nagtatago na si Jeffrey Magpantay, mga kaibigan, kung pag nahuli po ito. Maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito diyan po sa comment section. Naku po, alam nyo na po ang gagawin nyo. Palakpakan, mga kaibigan.